Yan. Taran. Tapos for dipstick at saka tornil. Ayun. Let's go! Sabi nila, mahirap daw magpalit ng timing belt or komplikado. Subukan natin. Google mechanic tayo eh. Ito, di pa talaga ganun kalala. Pero umabot na doon ng 80k kilometers. So ayoko naman paabutin sa magkasiraan pa. So ayan, diba? Papalitan na natin. Tayo magpapalit niyan. Let's go! Ito ang diagram ng reference natin for TDC. So ayan, may marking siya. Up. Up. Ayan. Meron din sa right. Sa left, meron din ito. Markings din doon. Ayan. Zoom. Ayun. So dapat itong araw na to tsaka yung butas niya magka-align hanggang dun sa white na guhit na yan. Ito. Yan. So kapag na-align yan, tapos ito din naka-up, yun na yung tamang timing. So ikot natin ng konti para mag-align lang sa taas. Konting clockwise, konti lang. Kasi bitin lang tayo ng konti. Check muna natin. So ayan, align na sila. Ayun. Yan. Yung tatlong yan, araw plus yung puti. Plus, yung up nasa taas. Sa gilid naman pantay sa valve cover. Ganon din sa kabila. So ayan. Sa tamang timing siya. Pwede na natin baklasin yan. Dapat huwag na natin galawin yan. Okay? Let's go. May tatlong belt dito. Itong steering pump, compressor, yung alternator. So kailangan muna nating luwangan mga yan bago natin matanggal to. Tapos tatanggalin din natin tong sa engine support para ma-release tong belt. Ayun. Tanggal na yung pulley. Isang kamay lang. Tanggal na yung alternator belt. Ayan. Compressor belt. Okay, yung cover muna. Tatanggalin natin yung cover ulit sa taas. So tensioner tsaka crank sensor. Tapos tignan natin bakit medyo basa siya dito. Kung napapapalit na yung oil seal niya. Parang yun, tumutulo nga. So palitan na din natin to. Let's go. Ayun, so hindi pa raw yung kulay, pero mas maganda daw tong itim, sabi ni Bear Auto Parts. Sa kanya ako bumibili ng mga parts. Tara, lagay na natin. Yan, nailagay ko na. Since nagpalit tayo ng timing belt, so papalitan din natin tong water pump. Ito yung pampalit natin. Dali lang naman palitan to, so tatanggalin lang natin yan. Pero tutulo yung coolant, so dapat ready ka din sa coolant. So ayan, pwede na natin install ang water pump. And then kapag naibalik na yung water pump, pwede na natin ilagay yung tensioner. Ito yung luma, yung bago. Although, okay pa to. Papalitan na natin. Isa ang palitan lang. Diba? Let's go. Siyempre pag ilalagay na yung belt, unahin yan sa ibaba. Paakyat. Dapat ang tensioner dyan di pa maigpit para mas madaling ilagay yung belt. Ayan, so itutulak ko na lang yan, papasok. Okay, nailagay na natin timing belt. Tapos nagpitan na ng konti yung tensioner. Ngayon naman, tingnan natin yung slack. Tingnan nyo, nafi-flip ko tong belt dito sa right side. Then sa left side, nafi-flip ko din ng konti. So kailangan pang ayusin yung slack niyan. Ang pag-ayos ng slack, based sa nabasa ko, 3 teeth counterclockwise. At dapat yung tensioner medyo nakaluwang para yung slack mapunta lahat sa right side. Ayan, kung makikita nyo, wala na gano'ng slack sa left side. Tapos sa right side, napunta yung mga slack. And to verify daw, kailangan ma-flip mo yung belt ng 45 degrees to 90 degrees sa right side. Tapos sa left naman kahit 45 degrees slack. Bago natin ibalik to, linisin muna natin. Dumi-dumi. Okay, puro mantika. Okay na to. Kesa dun sa kanina. Okay, balik na natin. Let's go. Lagay na. At dahil wala na yung clip ng dipstick natin, gagawa tayo ng holder, temporary holder. Simple design lang siya, dalawang butas for dipstick at saka tornilyo.
So ayan siya. Naman siya. NC up. May cover dito yung stock para makita mo saan nakaline tong guhit dito. May arrow siya dito, yung cover. Same sa left side, ganun din. Wala na yung sa akin, so sa valve cover na lang. Sa ilalim ng valve cover. So recommended, ikot ng twice para makita kung tama pa rin yung slack. Okay, wala sanang mabali. Let's go! Okay, medyo may maingay. Alin, kaya ang maingay? Kita yung luma. Bago. Tapos ito pa. Pag ginawakan mo yung luma. Yan o. May bakas. Yun. Oh. Pati na natin itong bago. So, medyo tumahimik na siya. Wala na yung squeezing sound. Pinitan ko yung compressor belt. Yun pala yung cause. Pero iligpitan ko na din yung sound alternator. So ayan, hintayin ko lang umandar yung fan para maubos lahat yung hangin sa loob. Ayan o, lumalabas pa yung mga hangin. Kung dati umabot ako ng halos isang buong araw para lang magpalit ng timing belt. Ngayon nasa 2 to 4 hours na lang. Basta kumpleto ka sa gamit, ganun lang kadali magpalit ng timing belt. Let's go!